Ilang bay? Ah, ayaw ganig, tinunto diha siya na. Wala may bahay din, he. Naana niya pa. Ha? Kay kita mo ay magtukod og bay din Oh, Unsa? sa? Ma, pa. Ato ning maong yuta. Ha? Uy, Uy, Ponce, nausa man ning atong anak, uy. Ay, wa man ka ni mapasariskaon. grabe po kay isang, uy. Nanugong mapasaran man sa kaon. Pero, uy, maubitaw siya na. Pagkanong ganin, ha? Sige ka magtinunto, uy. Seryoso lagi, ma, pa. Ato lagi ning yuta. Kay ako na ning napalit. Sorpresa nin ako ninyo. Ha? Uy, tinuod ka siya na. Dili ni kabuang lang ni mo? Hala si Papa. Dili taw ni kabuang pa. Uy, tinuod din taw ni pa. Kanang, siya na. Giyon sa masa din mo pagpalit, ha? Aw, gipalit good, ma. Gibayran good. Aw, ang ako bang buti pasabot. Unsa imo gipalit ini kung tinuod man gani ni? Aw, syempre, kwarta, ma. Alas, mama, ha? Ay, kuan man gud ba? Di man gud ko makatuo. Too na lang, ma. Kay wa ka magdamgo. Ang akong tinigo mo, ay akong gipalit ini. Og puhon, ang pagtukod na sa dugatong kapuyan din himo ay akong pangitaan og paagi. Bahala gamay, basta ato lang ka og galingon. Dili na ta mag-abang. Uy, Oh. Nahilak naman hinuon ka, ma. Luha lang kinis kalipay, nak. ay, pasti Ay, ka. salamat, nak. Anak. Salamat, anak. Bisan in taon sa kagamay si mong sweldo, nakahimo ka taon sa pagpalit og lote alang nato. Ay, salamat Ginoo nga gihatagan mi nimo og anak nga manggihuna-hunaon. Daghan jud kayong sa... Wow! Saludo kay kuno mo siya na. Ug sigurado ko, proud kay nimo imong ginikanan. Ako gani, proud man gani kay kuno mo. Asa ka na. Nakapalit mo kaglote. Ug niya, nakapangita na sa kagpaagi para makapatukod na sa Dubai sa imong napalit nga lote. Wow! Ikaw na gyud. Hurot na gyud ako bilib nimo siya na. Aw, gikaloyan lang sa kumark nga doon ay nagpahuwam na ko kwarta para itukod og gamayng payag. Nisalig naman sa tiyan ako. Uy, masaligan mo jud ka. Kay magkamain nila nga, di ka mao mo bayad og utang. Basta mo bayad ka ng utang, naagi na mo pahuwam ni mo. Priscilla, kaluoy sa Ginoo na ay misalig nako nga magpahuwam og kwarta para ikapatukod nako og payag sa luti nga ako napalit. Tuod man ako gud ang gilihok ang pagpatukod niini. Happy na gid mahuman. Gamay na lang gid ang kuwang. Naana tay matawag nga atong kaugalingon, ma, pa. Yay! Nalatay atong bay. Oh, salamat natin siya na. Salamat sa Ginoo, Toto. Iyat ang gihatagan og grasya. Bahala gamay basta atuan na. Tinuod ka na. Tinuod ka na. Oh, Bay. isang. Nakuya Kaya ko ka naman karton. nagsigig. Kanina raming nagsigig storya diri, ah. Nya, ikaw sa diha, ah. Sigig hingos. Ay, di lang ako kapungan nga motong akong luha. Uy, Ponce. Si. Hangtod karon dili ko makatuo nga naa na tay atong kaugalingong lote og payag. Salamat sana, ha? Salamat sa Diyos. Aw, si ate na ko naman. Smart and bright. Madiskarte ba na akong ate siya na. Basta doon na lang kay determinasyon sa imong mga plano to. Matuman gyud na. Determinasyon. Og syempre, ubos pud ka na sa pagtugot sa Ginoo. Nga ubanan sad nimo og pagampo. Ikaw to, unsa may imong plano sa kinabuhi? Pagkahuman ko sa akong buskwilat eh. May imong professional. Aron, makasweldo ko dako. Utabang ko sa atong pamilya, te.
Parehani mo ba? Mayon ta, mayon ta. Uy, kabuutan sa kong manghod. Mao nang eskwela gyud tarong ha, dili magbinuang sa klase. Siyempre, te. Idol mo, te ka. Siyan, manito na ta. Lunch break naman. Ari ra ko mukaon uy. Nagbaon man ko. Oh, kining... Siyan, Unsa man? pwede na? Ha? Unsa pwede na? Kanang, kuan ba, Diretso ka na uy. Gutom na ra ba? pwede na ba kung manguyab? Oh, Di ba, ingon man ka. Kung matuman na imong pangandoy nga makapalit og lote, pagkatukod na kagbayan ninyo, pwede na kung manguyab nimo. ayay, gitimanaan gid na nimo no? Pausam di eh. Tuman na no eh. Yasa man, pwede na. Aha. Specialist gikan sa pag-asa Magdan nga mao si Ana Dongdong. Ana, good morning. Live ta sa DYHP RT Uy, Cebu ug IFM. doon ay magsingabot nga bagyo. Sa kahintang sa Ay, panahon. Ponce! Kadungog ka arong balita sa DYHP. Oo, doon na na'y bagyo. Kanus amang karoon na musod din his Pilipinas, ha? Uy, karon man kuno ning si Manaha posibleng musod sa par, Ponce. Sa? Uy, kinahanglan nga mangandam na tanggaan. Ay kinahanglan gyud kay maigo ra ba kuno ta? Siya na. Oh, Mark. Humana mo? Oo. Sakitas kong tilo eh. Na ako sad gani. Daghanag nagpabaksin nga mga bata ron uy. Bitaw. Siyan, naraba ko na'y muabot ka bagyo. Udit ko ang nga sa bagyo. Kusog ra ba ko na? Ha? Seryosong lalaki. Sisilipin natin ang isa niyang biktima. So meron pong isang lalaking nagngangalang si Daniel. Ang matapang na nagkwento ng kanyang experience. Si Daniel ang isa sa mga nauna na biktima nitong misteryosong lalaki noong 2015. Isa sa mga unang sinabi niya ay wala daw siyang kahit anong maalala nung magising siya sa flat ni Reynard. 5 or 10 minutes trying to piece it together. Could not remember anything. It was only after 2 years noong puntahan siya ng Greater Manchester Police at pinakita sa kanya ang mga larawan ng pag-ataking ginawa sa kanya. The first time niyang malaman na siya pala ay ginawa ng ganitong kagagong krimen. They showed me one of my arms. I was laying on my arm and you could see my tattoo here. There was like no denying it. This is the way it. Sabi niya, hindi maganda sa pakiramdam na nakikita niya yung sarili niya na vulnerable. Pinakita sa kanya ng mga pulis yung mga larawan niya. Hala, sabi niya, kung makikita niyo para akong comatose, para akong patay. Nakakapanindig balahibo. It's just horrible to see yourself that vulnerable on photos that someone else has taken. If you can see, like, I'm comatose. Like, it's horrible. I look dead. Like, Pero kumbaga, umpisa pa lang ito sa lahat ng kahayupang gagawin ng misteryosong lalaki. Ngayon, susubukan natin siyang kilalanin. Imagine ha, that everything took place in 3 years. 2015, 2016, 2017. Pero hihinto ang lahat
dahil darating yung isang araw. Paano nahuli ang misteryosong lalaki? June 2017, yung huling biktima niya ay isang 18 years old na rugby union player. So doon pa lang alam na natin yung parang spoiler, di ba? Na medyo malakas na lalaki ito dahil sa kanyang hobby or sa kanyang sport. Kumbaga, sa salita natin, no, batak itong lalaki ito. Kagaya ng nakagawian, drug niya, conscious, pero itong lalaking to, mukhang matatapos na ang maliligayang araw nitong misteryosong lalaki dahil hindi niya ine-expect sa awa po ng Panginoon nagkaroon ng consciousness itong kanyang huling biktima. Dahilan para makalaban ito sa abuser. The abuser. Eto na ang misteryosong lalaki. Ipapakita na namin siya sa inyo. Sabihin nyo ha kung kamukha niya ang lalaki na nasa imahinasyon nyo habang kinukwento ko ang mga kalokohan niya. Ang salarin sa ating usapan ngayong gabi at ang lalaking hinahanap ay napangalanan na si Reynard Sinaga. Ipinangan... This is the USB Star Projector Nightlight. It plugs into the USB port. Can be adjusted from multiple angles to create a romantic atmosphere for your car roof or house. It can also be used for birthday and holiday parties. Ipinanganak siya noong February 1983 sa Indonesian city of Jambi. Lumaki daw ito sa Depok, West Java. Sinasabi nila na ito ay ni-raise sa isang conservative Catholic family. Ito raw ay may height ng 5'7" lamang. Soft-spoken. O sa atin kumbaga medyo malamya ang pananalita. Palangiti ito at nakasuot ng thick-rimmed na salamin. Marami sa mga kaibigan niya po ang nagsasabi na wala sa itsura o personality niya sa pagkakakilala nila na kaya niyang gawin itong lahat ng mga lumabas na kasalanan niya. Ganun naman kasi diba madalas parang sa mga interviews din dito sa atin, sabihin, hindi namin alam na kaya niyang gawin yan. Tapos pag lumabas na yung balita, saka lang natin malalaman. Eto pa, kumuha ito ng degree in architecture sa University of Indonesia sa Depok noong 2006 at nakatapos naman ito. Kinalaunan, tumuko ito sa UK gamit ang student visa at nag-umpisang mag-aral sa University of Manchester kung saan nag-aral ito ng urban planning noong 2009 at Masters in Sociology naman noong 2011. The way I see it, mukhang matalinong tao naman siya. Ang dami niya pinag-aralan Noong 2012, hindi pa natatapos yung pag-aaral niya, hindi pa siya huminto, kumuha naman siya ng PhD sa University of Leeds. Hindi niya nga lang ito natapos, meron din po siyang thesis na nagngangalang Sexuality and Everyday Transitionalism among South Asian gay and bisexual men in Manchester. Sinabit niya po ito noong 2016 pero nag-fail siya. Plinano niyang isubmit ito pero nung sinusulat niya na-aresto na po siya. Ang kanyang ama, ito sa medyo nakakaawa itong ama niya, yung art nitong tatay niya. Siya yung sumusuporta po sa lahat ng gastos, luho nitong si Reynard. Kung pag-uusapan naman po ay ang kanyang pribadong buhay, I think given na lahat ng mga nakwento natin, si Reynard ay isang openly gay man. At ayon sa mga kwento-kwento, marami daw itong mga nagiging karelasyon talaga, mga boyfriend, sentensya. So nagkaroon po siya ng 4 na trials. Ang dami niyang biktima So ito yung mga trials na yun June 1 to June 10, 2018, ang unang trial niya doon sa 13 victims. Hindi na ata to yung unang 13 victims niya, kumbaga parang labu-labu na. April 1 to May 7, 2019, yung pangalawang trial niya, 12 victims naman. September 16 to October 4, 2019, yung pangatlong trial niya, 10 mga biktima pa. At ang huli ay noong December 2019 para sa huling 13 pang mga biktima. Hindi po lahat nagkaso, hindi po lahat, siguro yung iba, ayaw na lang din mapasama. So sa 4 na trials na to, naglalaman lang ng 48 victims out of 206 na pinaniniwala ang total ng lahat ng biktima ni Reynard. Hindi na matrace ng pulis yung iba ng mga biktima pa. Sa huli, si Reynard ay na-convict sa 136 counts of 14 counts of sexual, 8 counts of attempted at 1 count of assault by penetration. Ang dami!
Sa unang dalawang trial pa lang po niya, no, sinintensyahan siya ng 88 concurrent life sentences. So kahit mamatay pa po siya ng paulit-ulit at mabuhay ng paulit-ulit, kailangan pa rin siyang makulong. Binigyan siya ng 40 years bago ma-consider for parole. Pero I think 70 years old na rin siya kung sakaling mangyayari ito. Hindi natin alam kung tatagal pa siya ng ganun katagal. Kinulong siya sa HMP Strangeways, pero dahil ayaw nito mag-cooperate sa mga investigador, inilipat ito sa HM Prison Wakefield noong April 2020. Ilang buwan lamang matapos ang kanyang huling trial. Alam nyo ba, habang trial nitong si Reynard, madalas kapag nagbibigay ng statement yung mga biktima niya, halos wala pa daw siyang reaction, parang nambabastos pa in a way, kasi either pinaglalaroan niya lang daw yung buhok niya, or parang sobrang bored siya, na humihikab-hikab lang na para bang tagal naman matapos nito. Miski nung sinisintensyahan po siya, no, may mga chord sketches po tayo papakita dito. Kaya makikita wala siyang emosyon daw. Sinabi lang sa kanya, tapos parang okay, umalis na siya, parang walang nangyari. Aftermath. Eto na, in-interview po yung tatay niya na si Saibun Sinaga ng BBC Indonesia. Matatandaan po natin kanina, sabi ko di ba yung tatay niya yung nagbibigay sa kanya ng karangyaan niya, ng edukasyon niya sa London. Sabi sa kanya, ano po masasabi niyo sa naging sentensya sa anak niyo? Yung sabi niya lang, tinatanggap namin to, ang parusa niya ay sapat lamang para sa lahat ng mga krimen na ginawa niya. Ayaw na namin itong pag-usapan. So, parang nahihiya din itong magulang. Grabe naman kasi yung ginawa. Yung nanay niya rin, tinanong, si Normawati sila N sa The Sunday Times noong 2020. Sabi niya, nung bumibisita raw siya sa ospital noong 2017, iniisip raw niya, nagsisinungaling lang kaya yung huling